Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa sa mahal na Birheng, Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinag
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mo maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian namin ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Elias, "Pahiran mo ng langi si Eliseo, na anak ni Sapa, na taga-Abel Mehola, bilang propetang hahalili sa iyo." Umalis si Elias at natagpuan niya si Eliseo, na nag-aararo. 12 pares ng toro ang ginagamit niya. At kaagapay siya ng huling pares. Pagdaan ni Elias sa tapat ni Eliseo, isinuklob niya rito ang kanyang balaban. Pagdakay, iniwan ni Eliseo ang mga toro. Humabol kay Elias at nakiusap, "Magpapaalam po muna ako sa aking ama't ina. At pagkatapos ay sasama na ako sa inyo." Sumagot si Elias, "Sige, umuwi ka muna." Umuwi nga si Eliseo. Nagpatay siya ng 1 pares na toro at iniluto. Ginamit niyang panggatong ang mga pamatok at mga araro. Ipinakain niya ito sa mga tao at sumunod kay Elias at naging katulong nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. O Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan ng iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo'y dumudulog. Ika'y aking Panginoon, awik ako sa aking Diyos. Ang kabutihan tinanggap ko, ay ikaw aking nagkaloob. Ikaw lamang, o poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ang iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Pinupuri ko ang poon na sa aking patnubay. Kahit gabi diwa niya ang aki umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya, kailan may hindi ako matitinag. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutan, ang mahal mo ay malagak. Sa balon ng mga patay, upang doon ay maagnas. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Ituturo mo ang landas ng buhay, ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Pagbasa
Mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Mga kapatid, pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paalipin uli. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag niyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang pita ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa dahil sa pag-ibig. Sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ngunit kung kayo-kayo'y magkakagatan at magsasakmalang parang mga hayop, mauubos kayo. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Ang Espiritu ang gawin niyong patnubay sa inyong buhay at huwag niyong susundin ang pita ng laman. Sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu at ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi niyo magawa ang ibig niyong gawin. Kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nalalapit na ang panahong iakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni Santiago at Juan, ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, hindi nyo alam kung anong uri ng espiritu ang sumasa inyo. Sabi niya, sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. At nagtungo sila sa ibang nayon. Samantalang naglalakad sila, may taong nagsabi kay Jesus, susunod po ako sa inyo kahit saan. Sumagot si Jesus, may lungga ang mga asong gubat at may pugad ang ibon. Ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matutuluyan o mapagpahingahan. Sinabi ni Jesus sa isa, sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ang tao, Panginoon, hayaan po muna ninyo kung umuwi upang ipalibing ang aking ama. Sinabi sa kanya ni Jesus, ipaubaya muna sa mga patay ang paglilibing sa kanilang mga patay.
Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Sinabi naman ng isa, susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang sino mang nag-aararo at palaging lumilingon, ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Jesus ating saya. Buhay nating ipaubaya. Jesus ating saya. Buhay nating ipaubaya. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na nuestro, Padre Jesus Nazareno. Sa totoo lang, maluwag ang aking pakiramdam sapagkat nagpapasalamat ako sa inyo na ipagdiwang natin na maligaya. Natapos na po yung mga dakila at malalaking kapistahan. Balik na po tayo sa karaniwang panahon. At maganda ito sapagkat sa karaniwang panahon, ang Diyos ang nag-iimbita, nag-aanyaya, paano ang ating tugon? Paano ang ating pagsunod? Tama-tama ito sapagkat magsasariwa sa paglilingkod ang ating mga kapatid na tumutulong sa bawat misa. Kanina nakalimutan ko po, matanda na po ako. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong kooperasyon at partisipasyon. Siramplaka na po ako. Upang naging maganda, matagumpay at makahulugan ang ating mga pagdiriwang. At nagpapasalamat po ako muli sa ating mga magigiting at masisipag na tagapaglingkod. Altar servers, lay ministers, ministry of the word. Kada misa nandito sila upang mas maringal, solemne ang ating pagdiriwang ng banal na misa. Pagsunod, pagiging alagad. Unang hari, sulat isang Pablo sa mga taga-Galasya, Ebanghelyo ni San Lucas. Ang kataga natin, ipaubaya, mga kataga, ya ang dulo. Ipaubaya, malaya, itaya, ipaubaya. Sa ating Ebanghelyo ayon kay San Lucas, ipaubaya. Panginoon, susunod ako. Yung mga asong gubat, meron silang lungga. Ang mga ibon may pugad. Pero yung anak ng tao, wala man lang matuluyan, wala mang mapaghingahan. Baka akala natin sa paglilingkod ay, saan ba tayo matutulog? Ha? Matutulog ba tayo sa 5-star hotel? Ha? Kamusta ang higaan? Malambot ba ang kutsyon? Meron bang cable? Yung may NBA, ha? O meron bang meron bang wifi? Yan ang iniisip natin kung nandun na tayo sa loob ng kwarto. Konbinyente, komportable tayo. Sabi ng Panginoon, ay hindi po ganyan mga kondisyon. Kung tayo susunod sa Kanya, huwag tayong humingi ng mga kondisyones na komportable tayo. Sa halip, ipaubaya natin, ipagkatiwala natin, hayaan natin ang Diyos. Ang Diyos, alam naman natin, ang daan ng, di ba sinabi, sumunod ka sa akin, pasanin mo yung krus. Yan, ang krus, sakripisyo, mga hamon sa buhay, buhay na hindi madali,
buhay na hindi konbinyente, buhay na hindi komportable. Ipaubaya. Pangalawa, malaya. Sa ating pangalawang pagbasa, sulat ni San Pablo sa mga taga-Galacia, sinabi, mga kapatid, tinawag tayo upang maging malaya. Ano ba yung malaya? Oh, gagawin ko yung gusto ko. Yung kapritsyohan ko. Yung magpapaaliw sa akin. Hindi ito yung pagsunod sa pita ng laman. Ang tunay na kalayaan, pagtulong, pagkakawang gawa, at kalimutan mo yung sarili mo, unahin mo yung iba. At sa pagtulong mo, sa pagkakawang gawa mo, doon natin mapapangiti, mapapaligaya ang Diyos. Yan ang malaya. Ang tunay na kalayaan ay pagkalimot sa sarili, hindi ba? Susunod ka sa akin, kalimutan mo yung sarili mo, pasanin ang krus, kaya magiging alagad ka. Ipaubaya, buhay ng sakripisyo. Malaya, buhay ng pagtulong, pagkakapwa. At itaya. Iugnay ko po yung unang pagbasa sa aklat ng unang hari at ng Ebanghelyo ni San Lucas. Kasi sinabi sa huling bersikulo, sino man ang nag-aararo at laging lilingon-lingon. Okay doon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Ang ating unang pagbasa si Eliseo. Siya po ang kahalili, pumalit kay Elias. At bilang ritual, yung balabal ni Elias, tinakpa ng ulo ni Eliseo. Ikaw na ang papalit sa akin. May kaya po itong si Eliseo. Siya'y nag-aararo. 12 pares ng toro. Kaya nung tinawag siya, iniwan niya. Nag-aararo. At itinaya niya. Hindi siya yung, teka lang, lilingon-lingon, subalit, ngunit, datapwat. Kaya hindi po. Sabi niya, 1 pares ng toro ay papatayin ko, gagawin nating lechong baka, lechong toro. Para sa akin, mga manggagawa, magpapaalam na ako sa inyo. Iiwan ko na kayo. Magiging mensahero na ako ng Diyos. At yung pamato sa araro, yun ang panggatong. Kaya iniwanan na niya. Itinayanan niya ang sarili niya, ang focus, ang pagtuon, ang konsentrasyon sa Diyos. Muli, ipaubaya natin lahat sa Kanya kahit na ba may sakripisyo ito. Malaya! Pagtulong, pinipili natin ang pagtulong sa kapwa at itaya. Hindi lilingon. Sa harap lang, sinusunod si Jesus. Yan ang paglilingkod, pananariwa sa ating pagsisilbi sa Senyor. Okay ba? Sige po. Tula na po ko. Ipaubaya. Sarili itaya. Pagsubok makaya. Huwag kang mandaya. Bawal ang buwaya. Ang tao'y malaya, pag-ibig isadya, ang dukhay iadya, dasal sa kapilya. Amay maligaya, si Jesus ang saya, patnubay ay grasya, Diyos kaaya-aya, poon ay hustisya, akda ng Biblia, buhay ko'y sa Kanya, at ipaubaya. Ipaubaya, espelengin ng ipaubaya. I-P-A-U-B-A-Y-A. Ipaubaya ay iwan ang lahat,
pakiulit. B. Pahayag ng mabuting balita. A. Alagad tayo. U. Umunlad sa pagkadisipulo. B. Buhay bilang tagasunod. A. Apostol tayo. Y. Yumabong bilang saksi. At huling letra po, A. Alay ng sarili sa paglilingkod. Sa tulong ni Maria, sa kabutihan ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mangyari lang po muna na magsiupo po ang lahat. Monsignor Ding, mahal naming rektor, narito po ang mga lingkod na magpapanibago at magsasariwa ng kanilang mga pangako bilang mga lingkod ng dambana ng Poong Jesus Nazareno. Mangyari lang po na tumayo ang grupong aking babanggitin. Ang Ministry of Altar Servers o ang mga tagapaglingkod sa altar. Ang Ministry of the Word, mga tagapagpahayag ng salita ng Diyos. At ang Extraordinary Minister of Holy Communion o ang mga tagapagdulot ng banal na komunyon. Mga ginigili ko pong kapatid, ikinagagalak ng Panginoon at maging ang kanyang sambayanan ang inyong pagkakaloob ng sarili sa paglilingkod sa kanyang dambana. Bilang patunay ng inyong kagustuhan at kahandaan sa paglilingkod, ipahayag ninyo ang inyong maging dapat na panuntunan bilang mga Kristiyano, lalo na bilang mga lingkod ng kanyang dambana. Kayo ba ay nangangakong maglalaan ng kakayahan at panahon upang matapat na ganapin ang inyong tungkulin na maglingkod sa Panginoon, lalo na sa banal na misa? Kayo ba ay nangangakong susunod sa mga tuntunin ng inyong ministry o organisasyon na kinabibilangan at igalang ang pamunuan nito at ng simbahan at gagampanan ng tungkulin sa inyo ay iatas? Kayo ba ay nangangakong palaging magdarasal at magpapakabanal? Gagamitin ang inyong kakayahan sa pagganap sa kalooban ng Diyos at itulad ang buhay ng Poong Jesus Nazareno na siyang humirang at pumili sa inyo bilang lingkod? Nawa ang makapangyarihan Diyos na siyang pinagmumula ng lahat ng pagpapala ang siyang magpatibay ng inyong mga pangako at ipagkalob na kayo ay laging maging matapat.
Ama naming makapangyarihan, nagsugo ka ng mga lingkod para sa iyong simbahan upang ang iyong pagpapala at pagkalinga ay makamtan ng iyong mahal na sambayanan. Basbasan mo ngayon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ang mga lingkod na ito sa iyong dambana. Gawin mo silang laging handang tumupad sa kanilang tungkulin at laging kaisa ng iyong anak ang aming Panginoong Jesus Nazareno sa palaging pagtupad ng iyong kalooban. Hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Pananampalataya, isang pagpipinyan, isang Panginoon, ang pininaning lahat. Habilin ni Jesus, noong siya'y lumisan, kayo ay magkalimon sa pagmamahalan. Isang pananampalataya, isang pagpipinyan, isang Panginoon, ang pininating lahat. Bigyan natin ng masaganang palapakan ng ating mga kapatid na nagsariwa ng pangako. Magsitayo na po ang lahat. Panalangin ng bayan. O Diyos, aming Ama, pinatatag mo ang iyong mga anak upang siya'y matapat na makasunod sa iyong kalooban, maging hanggang kamatayan. Kamatayan sa krus. Sa iyong Espiritu, panatilihin mo kaming tapat sa iyong pag-ibig. Kami dumadalangin ang ating tugon po. Diyos naming matapat, dinggin mo kami. Diyos naming matapat, dinggin mo kami. Ilayo mo ang iyong simbahan mula sa sumpa ng klerikalismo at laso ng ideolohiya upang kami manatiling tapat sa Ebanghelyo lamang. Manalangin tayo. Diyos naming matapat, dinggin mo kami. Tulungan mo ang mga lingkod bayan sa kanilang pag-aaninaw tungo sa paglikha ng mga patakarang magpapababuti sa mas nakakarami at hindi sa iilan lamang. Manalangin tayo. Diyos naming matapat, dinggin mo kami. Hipuin mo ang mga puso, kami nagtitipon ngayon, upang kami mas maging mapagmahal sa isa't isa, lalong-lalo na sa kapatid naming dukhat naghihirap. Manalangin tayo. Diyos naming matapat, dinggin mo kami. Yakapin mo ang mga yumao naming kapatid sa iyong wagas na pag-ibig. Pangalagaan mo ang mga naiwan nilang mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Manalangin tayo. Diyos naming matapat, dinggin mo kami. Ama naming matapat, sa iyong Espiritu, panibaguhin mo ang mga suwail naming mga puso tungo sa pagtitiwala at pananalig sa iyong kalooban sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Lalakad tinapay mula sa ating ani sa lupain ng Diyos natin. Mahal
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kami iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkalo mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod na mga alay na ito sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin ng kasalan at kamatayang aming pasanin, ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong liwanag, bilang iyong angkang may tungkuling maglahad, sa iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga upo na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang ang pag-iligtas sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, nihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad na makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian mo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng pumanaw, lalong-lalo na si Alberto Lailo.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ina ng laging saklolo. Ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Jose Maria Escriba, San Vigilus ng Trento, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili na nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahig natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maialay sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na pong Jesus Nazareno, iniyak mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan yung angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikalang ibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumaiyo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesu Kristo. Salamat sa Diyos.